Guys, I just woke up for about 10 a.m. and nag-print na ako nung aking yung mga balance ko dito, guys. Kasi yung pinigay sa akin 18,000 eh. Ang balance ko na lang is 10,000 mahigit eh. Pero kung hindi bawas yung 16,000 na deposit ko. Yun lang. Pero baka hindi pala na-update niya. Pero binigyan ko sila ng copy. Tapos habang ako'y nagluluto, may mga bata dito na silang sigaw na bagal mo te. Parang sabay-sabay pa sila. Nag-chorus pa sila. Sabay 1, 2, 3. Bagal mo te. Ganon. Tapos ngayon, alam mo yun, hindi maganda. Hindi lang naman silang nakatira dito sa lugar. Ako nagkakanta ko dito, kaya nga ako yung nagbibigoled na hindi na ako maririnig. Guys. Ano nga namang dinig nila sa bahay nila yung kinakanta. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Ang ingay talaga. Kasi ako, magbabayad ako ng rent ko pag paalis na talaga. Kasi alam ko konti na lang yung balance ko. Kasi nga may 16 and 4,000 ako na advance. Tapos, tingnan mo guys. Pwede ako magreklamo dyan eh. 4 na taong kong pagtira dito. Sa previous years ko, 2007 to 2011. 2011 lang maingay dito. And 2021 up to present, almost 8 years na ako sa previous year. Pag 2022, ang ibang na nila. Alam mo, kung nanunubok yan, luko-luko na yan. Kasi wala naman siyang karapatang manubok sa akin. Hindi ko naman siya kilala, hindi siya ka-close. If you think of that matters, diba? Ako'y professional, siya bata. Ano siya sa buhay ko? Who are they ba? Alam mo, hindi ko siya pinapansin. Ngayon lang ako, nang lang nilalagay yan sa vlog. Yung mga maiingay na yan. Pero, syempre, ang pasensya kung sila ako, hindi ganon kahaba ang pasensya ko. Dahil kung if they are in my feet, if sila si Ereka Sosa, na nurse, na pagod sa trabaho, syempre, nurse eh, pagod naman talaga. So, kailangan magpahinga pagdating sa bahay. Syempre, itong bahay ito, narerentahan ko to, resident, pinabayaran ko to, on my own, na sweldo. Tapos, may maingay dito, guys. Parang yung mga bata, utusan nila mag-ingay. Ganon. Actually, wala akong utang dito, ha? Hindi ako nangungutang sa mga tindahan dito. Ito ko mangungutang dito. Alam mo, kung nanulubog sila, wala silang karapatang nanulubog. Wala silang karapatang nanulubog. Wala pa nga sila sa kalingkingan. Yung tipong nag-alad na sila, tapos na sila. Nai-small nila ako. So yun, nagluto na ako ng ulam ko for hanggang bukas nito. Pero na ako magluto after 3 days na.
bukas bibili ulit ako ng itlog and karne. Lalagay ko lang sa freezer. Ano yun guys? Ang yayabang dito ng mga tao. Yung mga anak nila, napabayaan nila magsisigaw dito sa bahay na residential. Ibig ko sabihin, parang dormitory to ng mga nagatrabaho eh. Inapabayaan nila yung mga bata na tumambay dyan na magsisigaw-sigaw. Alam nyo guys, dati, tinaway ko siya, yung mga bata doon. Alam mo ba, sinabi sa akin, parang wala lang. Sabi ko, bakit kayo dyan nagtatambay? Eh, may nagpapahinga dito, mga nagtatrabaho nandito. Alam mo, parang wala lang ang reply sa akin ng bata ay, sabi pa sa akin, ate, volleyball player ka? Ganon? Kasi nag-jogging ako eh. Pagbalik ko, ay nagsisigaw-sigaw, nag-jogging ako sa Legazpi. Eh di nag-jogging ako, diba? Pag uwi ko, nandyan sila sa tapat, diba may front dito, sobrang ingay. Eh di sa kanya, mas maingay. Doon sa front niya, doon sa mag-asawa na sa baba, eh di sobrang ingay nun. Nung tinaway ko sila, gano'n mo ang sabi sa akin ng isang batang babae, ate, nag-volleyball ka? Huh. Sabi ko, hindi. Pero volleyball player ako nung bata pa ako. Pero sabi ko sa kanya, okay dito mag-ingay, hindi ito playground. Playground ba yung tapat ng bahay ni Kuya Warren? Free ba dyan ang pag-iingay? Bakit hindi kayo nasaway ng mga tao? Yung ibig ko sabihin, mga nag-aral naman sila. Bakit hindi nila ano yung mga anak nila? Na, huwag kayo dyan mag-ingay kasi mga tao dyan nagatrabaho, yung iba dyan nagpapahinga. Pati kung may estudyante dito, ewan ko lang kung makapasa sa board exam. Kasi ako nga eh, sa USRN ko pa lang, sobrang big. Okay. So, bibigay ko na kay Kuya Warren yung ating computation. And then, mapiprint din ako ng sa rent. Kasi wala nga ako utang 1,000 lang. Yun yung rent ko na ng September. Di man nila inaasawa. Ako hindi ako lalabas dyan. Ito pag-aaksyon ng panahon yan, yung pinag-aralan ako. Sila, mga hindi nag-aral sila. Alam nilang pangit, hindi. Malalaki na sila. Sabihin lang natin bata, pero dapat dinidisiplina ng magulang. So, magpipilit naman ako sa rental. Kasi, sobra na yung bayad ko sa pag-iinit ng tubig. Kasi, kung ibabayad ko yung 4,000 utilities. And then, sa rental naman ko.
sa nanay ko. Ano rin ka, hindi ka nahihiya dyan? Yung ka pa pa-charming. Hindi ka pa-charming ka dyan sa labasan. Nag-iimitan mo sa tapat ng bayot na wala. Naglalandit-landit ka dyan. Sa magulang ko.
next day.
next day. birds tree nasa. Magkano yung birds tree per pieces? 10?
much later. So guys, nandito na ako sa aking tiny room guys. So, napakahirap talagang maging independent. Like, ikaw lahat guys. Like, nagtatrabaho ka, ikaw ang nagpapakain sa sarili mo. Ganon, ikaw nagbabayad ng rent, like that. I do it for almost, nung ako'y naging live independently, nung nag-work ako sa Banco de Oro. Independent na ako nun. Pero nagpapadala lang yung father ko ng mga allowances ng kapatid ko kasi nag-aaral yun dito. Tapos, yung rent, sa father ko pa rin yun noong time. Kasi maliit ang sweldo sa Banco de Oro nun. Pero ngayon, nung ako ay naging registered nurse, ako lahat guys. Ako yung rent, ako yung kuryente, lahat ng pagkain ko araw-araw. I live independently for almost 5 years of my life. So, sorry for the disturbance, bata. Bigla na lang nag-ingay siya. So, ayan, ito, bumila ako sa labas. Malapit lang kasi dito yung palengke. Yun ang kagandahan dito sa area na to. Malapit sa palengke. Ang problema dito, maingay. Maingay. Hindi naman tapat palengke. Maingay talaga. So, bumili na ako ng favorite ko. Di ako nakapag-grocery. Baka mag-grocery ako mamaya. Umorder ako sa Lazada na lang. Para hindi na. Kasi mag-grocery ako pag nakalipat na ako. Kasi ayoko mag-grocery ngayon. Ganon. Ayoko mag-grocery. Gusto ko, pag bago yung bahay ko, doon mag-grocery na. So, pagkalipat ko, pag naayos na namin yung bahay ko, mag-grocery na ako. So, bumili ako ng pambahan. Actually, may pagkain pa ako. Hindi ko pa ubos. May breakfast pa ako. Napakadami, diba? So, paminsan kasi hindi ko naubos kahit natatapon ko na lang, like katulad ng may cake ako, hindi ko nakain, hindi ko na ilagay sa ref kasi sobrang pagod ko, nasa bag ko. Nakalimutan ko nasa bag ko, hindi ko nakain. Tapos, bila ko ng karne, pambaon ko to ng I think mga 3 araw to, 4 na araw to. Kasi isa lang naman ako. Yun ang, dati kasi wala akong ref dito. So, nasisira talaga yung pagkain ko. So, dapat pala nag-settle na ako sa ref nung before pa, bago pa lang. Kasi, mas kakatipid ka. Dapat bumili ka na sa single alone, like me, na ako nagbabayad sa sarili ko, sa trabaho ko, like that. Mag-invest ka na sa ref. Kasi, para makatipid ka. Kasi yung pagkain mo, masisira. Ganun. Pwede mo na ilagay sa ref yung rice, ganun. So, nung ako'y nagka-ref, nakakatipid ako guys. Ito, naabot ito 5 araw. Paminsan hindi pa nga 1 week kasi di naman ito lahat naluluto. Pero naluluto ko ito minsan. Lahat. So, ito, bumili ako ng rice. Maramihan ako bumili ng rice, guys. Pinupuno ko talaga yung 8 kilo ko rice ko basin. As the problem is, I think, ngayong October, nagguyam yung rice ko. Hindi ko lang kung bakit gumuguyam yung rice ko. Naglalanggam siya ng mapula. Hindi naman dati. Kaya, konti lang binibili ko ngayon. So, pag nandun na ako sa aking condo unit, so, pag nandun na ako, hindi na yan guguyamin. Kasi mahigpit doon. Sa paglabas mo pa lamang ng kwarto, super bangon ng area doon. So, bumili ako ng 2 kilo lang kasi bibili ako ng isang pack paglipat ko. Kasi dapat, bago ka daw lumipat sa bago mong bahay, kailangan hagisan mo ng asin kada sulok, hagisan mo ng rice, bumili ka, dapat may bagong grocery lahat, dapat yung mga samya bago sa kitchen. So, kailangan gawin ko yun bago ko tirhan. So, once na na-receive ko na yung turnover notification, bibigyan na sa akin yung key, diba? Pagdating ko doon, ang gagawin namin ng kapatid ko, kahit ako na lang, maghahagis ako ng asin kada corner, and then maghahagis ako papasok sa pinto ng rice. And doon sa kitchen, lalagyan ko ng kompleto ricado. Yun ang una kong gagawin. So, yun. And di ko nakalimutan ko, hindi ko alam kung nasaan na yung holy water ko sa kwarto. Pero may holy water and salt ako galing sa mga madre. So,
So, nilalagay ko yan dati sa may window ko kasi doon sa province. Kasi dati may nakita doon nagsisilip sa kwarto ko, hindi ko alam kung aswang or awat. Kasi nakita niya siguro may bagong babae dito. Hindi naman kasi ako lagi umuwi sa province. So, yun. Yung So, I highly recommend do sa mga independently living alone like me na ikaw ang nagpapakain sa sarili mo, like you're working on your own goods, na hindi ka umasa sa magulang, na mag-invest ka sa rep mo para makatipid ka. Oh, makakatipid ka talaga. Kasi dati noon, as in, nasisira yung mga pagkain ko, yung mga luto kong ulam, nasisira. Pero once na nilagay mo siya sa rep, hindi siya masisira, di ba? So, yun. So, yung maingay dito guys, actually nagising ako ay 10 a.m. Pero magda-live stream ako ngayon, pero pupunta muna ako sa Makati Square kasi bibili ako ng battery ng watch. Kasi ba naman, may natindi sa akin ng watch. Wala pa isang taon, wala ng battery, ang mahal-mahal. So, ayan. Actually, mag-grocery ako nito. Pero nag-grocery ako talaga ito pag ubos na lang talaga. Sa Shoppers ako nag-grocery. So, ang grocery ko, quarterly ako nag-grocery. So, ang budget ko for every 4 months na grocery is 4,000. So, pang-apat na buwan ko na, sobra pa yun. So, yung may grocery na lagayan ako dito. So, di na muna ako nag-grocery ngayon kasi yung nga, inintay ko mag-turnover, mag-move-in ako. So, kung mag-grocery ako doon, dapat nandun na ako, hindi na dito. Para kasi magugulo, may ano dito, may langgam. May langgam siya. Actually, lahat ng pagkain ko dito naka-organize, naka-box. Yung parang nakaganito siya, ganito, or nakaganito. Para hindi puntahan ng ipis. Marami akong ganito. And to come to think of that, yung mismong rice ko nilalanggam dito, which is na ano ako kasi dito kasi merong jebs ng pusa doon sa baba. Eh syempre langgam, saan ba nagpunta? Syempre doon mga sa jebs ng pusa, yung kadiri, di ba? Kaya sabi ko nga bakit kaya yung mga pusa yung pinapa-poops? Parang lahat ng pusa dyan nag-poops. Ako wala akong alagang pusa. Yan ang ano ko Sa province, may pusa kami. Puro lalaki yun, sa kapatid ko yun. Pero meron siyang taihan sa bahay na may perfume. Yung sand perfume. Tapos sprayan mo lang siya. Hindi mabaho. Pero bakit dito dyan pinapatay yung mga pusa sa gate? Sabi ko dapat lagyan ng screen. Kasi pumapasok yung mga pusa. Yung aking fox na tinaihan ng buti na lang, nilagyan ko ng plastic. Actually, nilagayan ako dyan ng sleeper ko. Pero, yung crocs ko, nilagyan ko ng plastic. Alam mo, naka-plastic na yun, tinaihan pa ng pusa. Alam mo yun, wala naman ditong pusa. Wala nag-aalaga dito ng pusa. Ganon. So, di ba? Actually guys, yung pananamit ko, girl talaga yung pananamit ko guys. As in girl na, kasi matanda na ako ba? Bakit? Hindi na ako teenager. Diba? Hindi na ako teenager. I don't need to be like that. Pero pag sa loob ng bahay, ang suot ko, paggabi, ganito, pajama na sa tingin. Nag-invest ako sa ganyan kasi masarap pambahay. Tapos t-shirt lang. Pero pag lalabas ako, nagpapalit ako ng shirt. Kasi sometimes parang feeling ko gusto ko sexy ako. Gano'n. Gusto ko suot ako. Siyempre, hindi naman lagi gano'n na. Iba naman yung damit ko. Kasi simula bata pa lang ako guys. Yung orientation sa akin ng magulang ko, pag lalabas ako, palitan mo yung damit mo. Dapat pleasant ka. Maganda ka sa kasi nakakahiya kapag hindi maayos. Gano'n. Ganun ang mother ko sa akin. Kailangan maging maganda ka pag lalabas ka. Kung naka-shirt ka, malinis. Pero wag naman yung nakikita ang singit.
yun lang. Kaya parang kikita na nag-wear ako ng ganito ako, maayos ako. Hindi mo na makikita yung singit ko. Excuse me, kita mo yung legs ko. Pero matanda na ako, excuse me. Pero nung teenager ako, hindi ako nagsusot ng ganito. Ang suot ko, mini skirt. Mini skirt naman ako. And then, yung mga tinahi kong blouse, alam nyo guys, may sewing machine yung mother ko, marunong ako magtahi. Kaya parang, ang ganda ng suot ng anak mo. Naku, tinahiya lang niya yan kasi gusto niya swak na swak sa katawan niya, ayaw niya ng maluwag. Kaya sabi ko sa inyo, mag-i-invest ako sa sewing machine. Yung kapatid ko may sewing machine eh, kasi nga, diba, minsan yung damit maluwag, tapos magpapaano ka pa, repair. Marunong naman ako mag-repair. Diba? Tinuruan ako ng mother ko. Kaya, mag-invest ako sa sewing machine para ako na lang magtahi. Kung halimbawa malaking damit, kung may sikip, paluluwagan ko, diba? Marunong naman ako. So, buti na lang day off ko. Siyempre, nag-birthday ako. Last Friday, yung birthday ko, perfect 10. Like that. So, buti na lang pumayag sa akin. Kasi andahan ko pa namang inleo, guys. Marami akong inleo. So, siseros ko yung inleo ko. Then, bibigyan ko ng copy yung aming head nurse bukas. And then, pagkatapos ko ng work, kukunin ko naman yung nagbayad na ako ng renewal ng ID ko. Kasi nag-expired ng birthday ko. Expiration ng ID talaga, birthday talaga. So, meron na akong ID na bago pag nakalagay sa Igo. Kaso, hindi ko pa nakukuha kasi ka-renew ko pa lang kasi na-expired nung 10 eh. So, bukas dadaan ako sa PRC para i-submit yun. Kung halimbawa available na, edi pwede ko na makuha, diba? Pero mabilis lang namang mag-print yun. Alam ko makukuha ka agad yun. So, yeah. What else? Grabe, guys. Ang tanda ko na. Galawin yan, guys. Actually, I am so single. Like, ayoko mag-boyfriend na. Yung masasayang lang, yung bibigyan lang, feeling ko bibigyan ako ng problema. Alam mo yun, alam mo naman sa sarili mo na pag ang lalaki ganun. So, merong lalaking sobrang gwapo pero problema na bibigay sa'yo. So, kailangan mag-ingat ka sa pag-boyfriend mo. Magiging dapat at 30, at the age of 30, isipin mo na lang 30 years old ka na. Kailangan mo maging practical. Mahal ang pagpanganak at pagpaalaga, yung alaga ng baby. Mahal ang gatas. Mahal ang pagpaalaga. Yung ibig sa pangangalaga ng anak mo hanggang sa lumaki. Ngayon, kaya ba niya buhayin yung anak mo o ikaw lang magpapakahirap para buhayin yung anak mo? So, sa mga girls na tulad ko, piliin nyo talaga yung provider na ibibigay niya sa'yo yung pangailangan mo at ng anak mo. Since manganganak ka, kung ikay nag-work, mag-stop ka sa trabaho. So, wala kang sweldo. Kaya ba niyang ibigay sa'yo yung pangailangan mo? Mga ganun tipo, guys. So, big advice ko lang sa inyong mga ladies na tulad ko. So, I do vlog since 2006 when I was at nursing degree. Since nakwento ko na to sa aking YouTube channel. Si YouTube kasi noong 2006, 2005, nagbago ng URL, like ganun, parang pinalitan ng YouTube. So, registered ulit sa YouTube. Dinilit yung unang YouTube website. Tapos nagbago siya ng latest. So, yung aking YouTube ngayon, yun pa yung previous YouTube ko pa, year 2009 ko pa YouTube channel yun. Tapos, binago ko na lang siya. Tapos, nawala yung YouTube ko na yun, pero available pa siya ngayon, ha. Then, nagbago ako ng YouTube, diba? 2013 ako, nagsimulang mag-upload ng videos. Kaya nakita niyo doon, bata pa ako nun, guys. 2013 yung ang Garfarma 7 missionary yun ay sa kwarto ng kapatid ko kasi siya lang yung may laptop before.
Kaya doon ako nagbi-video, nagre-record, nagpe-play ng guitar noong 2009. Pero yung iba kong mga videos noon, dinilit ko na. Yung iunti lang ang tinira ko. Pero marami video yun dati. Pero nakatago naman yung mga videos, hindi ko lang ina-upload ng bata ko. So, very ko kasi yun na bata ako, payat ako pa nung time na yun. So, makikita nyo, from the first video that I upload in my YouTube channel, hindi ako matabang-matabang bata. Ganun. Makikita nyo guys. So, makikita nyo yung aking nag-busy ako, hindi ako nag-upload. Nag-aral kasi ako noon. Nag-busy ako, nag-review ako. So, minsan na ako makapag-upload. Kaya minsan late uploads yung mga video. So, ngayon nag-work ko, late upload yan kasi yung pina-upload ko mga nagre-review pa ako noon. So, malapit naman na mag-update yung aking videos. Huwag kayong mag-alala. I think by November, Makati vlog na siya. Yung dito sa tiny room na to. Pero doon sa apartment ko, next year pa yon. I think mga February or March pa yon. So, pero naka-move in na ako ng katapusan ng October. Yung late na yun guys. Kasi mayroon din naman mag-update ka. Kasi parang in-expose mo na lahat yung buhay mo. So, I never do that. It's okay to be late in uploading YouTube, diba? Ang updated ko lang yung live stream. So, yun. Thank you sa mga nagsasubscribe sa akin sa YouTube channel ko. Thank you so much for having me. Bear with me while doing live. I do sing. Pero since sa YouTube channel na pag nagla-live stream, kinaka-copyright niya. So, I do na, nagdi-dispute ako, pero yung halimbawa, kinanta ko itong kanta ito, nag-sharing kami. Ngayon ako nagpakahirap sa pagkanta nun. So, yung income, like for example, 500 pesos, mag-share kami, 250-50. So, 50-50 kami. Yung share, ako yung kumanta ng song, yung original singer nun, yung nag-play nun, o yung composer nun, 50% sa kanya. So, 250 sa akin, 250 sa kanya. Kaya hindi na ako kakanta sa YouTube ko na live stream. Kasi magka-copyright na, then pa-dispute mo, sharing of income. So, yun lang. Nagla-live stream ako ng singing sa TikTok, guys. Sa TikTok ako nagla-live stream ng singing at sa Bigo Live. So, naglagay ako ng eyelashes ko. Kasi tinuruan lang naman ako maglagay ng eyelashes. So, hindi talaga ako naglalagay ng eyelashes. Siyempre, habang bata ka pa, experience mo na yung mga bagay na yan. Kasi, I am sure, kung nag-asawa ka, yung pambili mo niyan, hindi mo na ibibili sa'yo, sa anak mo na lang, panggatas na lang. Kaya habang single ka, nag-work ka, experience mo na yung magpaganda, mag-lashes, ganyan. Kasi hindi mo na ma-experience yung pagtanda mo. So, at least na-experience mo na yan, diba? So, yun lang. So, see you later guys. Mag-aayos ako ng buhok guys. The next day. So, hi guys. Nandito na ako sa aking tiny room. Studio room na nirerentahan dito sa Makati. Hindi na ako nag-vlog kasi nag-angkas ako. And baha. Lumakas ang ulan. As in guys. Lumakas talaga yung ulan. As in. Ang lakas niya. Ang tipong wala mo hindi natitigil. So, yun. Punta ako sa PRC kaya medyo kaya ako nag-angkas eh. Kapalibigay ko naman sa hospital naman yung bagong ID card. So, kanina nag-nurses week, hindi ko nadala yung DGI ko, diba? Busog ako kanina. Nabusog ako, di ko nakain yung baon. Pero
ano ba yun? Earthquake drill kami. Ganon, ganon. Earthquake drill pa kami bukas. So, ito yung aking, hindi ko alam kung milasma to. Pag mainit yan, lumalabas yung stress. Pero yung ginagamit ko yun, sana mag-fade. So, yeah, kakain na muna ako and see you later, guys. Kung may tema ako mag-vlog. So, hiya guys. Hindi na ako nakapag-vlog kasi natulog ako after kanina. So, nagising ako, I think, mga 10 p.m. And then right now, nagkapag-ligo na ako. And, tuluto ako ngayon ng babaunin ko bukas. So, I'm preparing to sleep and nagpapatulog na ako, nanonood lang ako ng YouTube. So, yeah guys, bukas, my jury is 6 a.m. to 2. So, 1 week akong 6 a.m. to 2, then by Friday we have this nurses week. So, yeah, see you tomorrow if I have time to do vlogging. So, yeah. The next day. Aking vlog, and if you're currently watching me right now, please subscribe. Do not forget to hit the dollar sign. See you in my another vlog. Bye bye.